Correct me if I'm wrong, clarification lang po ito. No? Kasi po, binanggit niyo kanina na kapag may pagka pinapati, baka magkamali ako eh. Baka pagka nag-abuloy ako sa tulog, nakita po, tama po ba? Ngayon, dito po. Sige po. Sa 15.5 po na gawa o apps, sabi po ganito, datapot nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga pariseyong nagsisampalataya. Una pong tanong, ito po bang mga pariseyong mga sekta na ito na nagsisampalataya ay Kristiyano? Kristiyano po? Kristiyano na po. Pero pariseyo pa rin po sila. Pariseyo sila, kasi yung salitang nanampalataya, hindi na makakulugan kung umubad na sila sa buong mga Muslim. Pero nakasulat po dito, no? Datapot nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga pariseyong nagsisampalataya. Okay. Kristiyano, mga pariseyo. Kagaya po ito ni Nicodemo na sumasampalataya po sa Bisaya, no? Nakausap mo. Pariseo din po si Nicodemo, di ba po? Sigurado po tayo si Pablo, pariseo din po, di ba po? At malamang, pagka naiintindihan niyo yung Mateo, agree rin po kayo. Sa Lucas na lang po. Sa 11 po. 11. Ito po ulitin ko. Pero pakikorek po, baka nami-mislo ko lang. Datapot sa abang ninyong mga pariseo. Either ikaw ay si Nicodemo o si Pablo o mga ibang sekta ng pariseo. Sapagkat nagbibigay kayo ng ikapo ng yerba buena at ng ruda at ng bawat gugulayin at pinababayaan ninyo ang katarungan, ang pag-ibig sa Diyos. Dapat ngang gawin ninyo ang mga ito. Dapat po bang gawin? It is a must that we must do it or not. Ito po. Praise the Lord. Salamat. Napakaganda ng iyong comment. 2 minutes. Pero si Brother Rudy muna. Sabi ka, Brother Rudy. Brother Rudy, 2 minutes only. 2 minutes only. Mamaya na tayo maglalatag ng mga 30 minutes. Brother Rodi, lakas mo. Ang sabi nito ay, "Woe unto you, scribe and Pharisees, hypocrites of men." Ang ibig sabihin, sa panahon na ito na Christian din, nagkaharap si Kristo at sa mga Pariseo. Ito ang talagang kaaway ni Kristo ang Pariseo. Ay yung mga sisay. Ngunit, kung pag-aralan natin, itong teksto na ito ay hindi nagpakilala na ito ay ang tayo sa liwala. Ngunit sinabihan dito ni Kristo nga po, dahil ang hindi ginagawa ng Pariseo dito, hindi yung pagbigay ng ikapo, kung hindi nila nagawa ng Pariseo, yung sabi niya, you have omitted the weightier matters. Yung pinakabibigat na bagay, ang hindi inyo nasunod. Itong isa ay judgment, mercy, kasi ang mga Pariseo hindi naaawa yun. At saka they are earning their salvation
their works. So sa atin ngayon, hindi maganda na gumagawa tayo ng araw-araw may tinatawag ng pagsamba. Ginagawa natin na banal. Pero actually, yung araw, hindi banal. Ang sabi ng Galacia, bakit sabi niya kayong mga taga-Galacia ay bumalik na naman kayo sa mga bagay na wala nang kapinta-pinta? Nagkaginagawa ninyo ang araw, buwan, at saka taon ng pista. So, kung tanungin mo yung ginamit ng dalawa nating kapatid tungkol sa ikapo, wala kang mabasa dito na ikapo na hindi sinanap. Kasi hindi ito bagay sa isang pili kasi. Itong text na ito, tungkol ito sa ceremonial law. Ceremonialism, hindi yan nasakop ang ikapo. That is pointing to the coming of Christ, ang ceremonial that was abolished. So itong pwede, pati yung episode 2 na tanungin mo, sana ikapo yan. Kahit isang araw na hanap mo dyan na ikapo na hindi na magbigay, hindi mo po mabasa. Dahil mali ang encyclopedic na ginagamit mo. Isip mo lang, parang video ang pagkagawa mo ng tema. Wala yan. Hindi mo yan. Ang process, Diyos, at sa katulinis. Diyos, 14 at 15. That is pertinent sa ceremonialism, which is ceremonialism. So, ang mga natin po ni Mr. is ceremonial law wala sa ulit tayo. Si Brother Boy, okay, comment. Matali na kapatid natin. Mr. Lord, welcome po. Good afternoon. Magpo-comment lang ako doon sa napakinggan ko. At pareho naman akong nasiyahan doon sa napakinggan ko. Ang tingin ko, pareho naman tama na hindi lang magkaintindihan. Nagkakaintindihan na hindi naman magkasundo. Parang ganun lang. Ha? Kasi maliwanag naman ang sabi. Ang sinasabi ni brother, yung tithes inalis doon sa Old Testament. Pero hindi naman sinasabi ipinagbawal sa New Testament. Eh sa akin nga, kung gusto mo, ba't pa ibigay mo? 12%. Okay rin naman yun. Kung ilang percent ang gusto mong ibigay. No? So, nakita ko naman na yung effort ng dalawang pastor, pinaliwanag nila kung paano nila ito naiintindihan. So, iba lang tama eh. Tama si Brad. Ang ganda po ng boses. Ako yung mga sa boses niya. Kaya lang, pag ako naman ang nagsalita rito, baka lahat naman ang nagsalita, maging magkakampi. Baka hindi na maintindihan kung ano ibig ko sabihin nun. Kasi pag ako nag-topic dito, yung mga hindi nagkakasundo ngayon, ako, sigurado ko, magkakampi tayo. Kasi yun lang. Salamat po, Brother Boy. Banda na ko din, kayo nag-isip na kayo magkasundo. So, comment si Brother Boy. Kasi yung mga rin ang po, magkasundo yung lahat. Yung mga baguhan at mga bisita. Si Brother Boy, isa po sa mga pagkasundo. At siya po ay talagang sa Word of God. Magsawa kayo kay Purars, hindi kayo tatantanan ni Brother Boy pag sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord. So, Brother Jerry, sino pa? 2 minutes. Comment. Siguro pasa mo kapatid sa kabila. 2 minutes lang. Okay, sige. Actually, reaction na nung, bago kasi mag-debate, meron kami nag-uusapan eh. Yung iisa, ako at ang maisa. Kasi nagiging problema, ang gaya last week. Pasok. Meron po yan. Ay, simulan po muna sa Akala mo ba? Yung kanina. Thank you. Meron po. Anyone? Natay, 2 minutes lang po tayo. Medyo masyado mabilis na tayo. Sa senior, may 1 minute lang. Tapos na yung 2 minutes. Nasa labas? 2 minutes lang tayo. Okay, makinig po tayo. Oh, wala nang tunog yung mic.
Pero yung gawain na tama, wala talaga ginagawa. May nakaon. Ang ginagawa lang nila, yung 10% na talagang puto sa kanila, yung Moses. Sila. Ang tinasawag na kasakasubay, ang talata, maliwanag eh. Sinasabi ng asumaya ko sa ito. Hindi kayo, ano yung tapo? Maliwanag eh. Pero kung masagang bagay, nagkautusan, hindi nyo ginagawa. Pero kasi, yung kautusan, Kristiyano, hindi nyo ginagawa. Ano ginagawa nyo? Kautusan. Tudyo. Hindi naman po eh. Wala ng mga maliwanag na wala sa prom. Salamat po tayo. Makikita ang paliwanag ng tatay, no? Pero hindi niya na ang Kristiyano, hindi sa puti. Kautosan lang ng YouTube. Hindi kautosan ng Diyos. Kautosan tayo sa paliwanag. Parang patao po yung Diba? Saan mo natutunan yung gaganyan-ganyan? para audience lang na mag-aso. Hindi kasi sa rin ito. Mamaya po ito. I-reserve po natin. Si Brother Freddy, 2 minutes, comments. Mabilis lang po, 2 minutes. Babasahin ko lang po ang topic na pinagbibigyan. Sabi sa Malakay, chapter 3, verse 10, "Dahil ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamay, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bahay nito, sabi ng Panginoon, ang mga po kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ibibulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na sigit na lalagyan." Okay, Malakay 3:10 po yun. So, Repose, Malakay 3:10. So, ito ngayon, ang tanong, sino kinakausap doon? Sabi dito sa Malakay chapter 3, verse 3, "At siya ay maupong gaya ng mangingintab at magdadalisin ng pila, kanyang dadalisayin ang mga anak ng Levita." So, kung sa makatuwid, ang kausap doon ay mga Levites. Now, dito sa New Testament, sabi dito sa 2 Corinthians chapter 9, verse 5, "Iniisip ko nga kailangan ipamanhin sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy, hindi gaya ng sapilitan." Ibig sabihin, pag hindi talaga pilitan. Oo. Pagdating dito sa 7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob dahil sa kailangan sapagkat inibig ng Diyos ang nagbibigay ng pasya. So, ibig sabihin bukas sa loob. Ito ang gusto mong i-point, mabilis lang. 2 minutes. Nung sinabi ni Kristo, wala siyang kikipain na kautusan, totoo yun. Kaya lang pagdating dito sa New Testament, pwede mo namang i-apply yung ayon sa kalooban eh. Magbigay ka ng 10%, nasa sa iyo yan. Is the church ordinance. Sabi dyan, church ordinance. Ibig sabihin sa loob ng church, ayaw ng Diyos na, kapag sinabi ng church dito sa, for example, dito sa church, o sige, i-apply natin yung 10%. Eh, ang pumayag ay 5. Pwede po yun. Ayaw kasi sa gusto nila, ng 5 eh. Pero yung the rest, hindi mo pwedeng i-judge. 20 seconds, bro. Hindi mo pwedeng i-judge kasi ang gustong ipakita dito, sabi nga, we are not under the law of Moses. We are under the law of Christ. Sabi, if you are under the law of Moses, you are full in grace. Now, may Old Testament, may New Testament, i-compress mo lang yun.
Hindi ho nagkakasala. Pero kung magkakaroon tayo ng judgmental, magkakasala na tayo kasi susukatin tayo dun sa ayon sa pinasya at paghuhusga natin sa kapwa church. Yun lang ho. So, pwedeng hindi i-apply, pwedeng i-apply. So, my brother, pwede hindi. So, dali ko. Share po tayo. Brother Jerry. Sa side na comment ko kay Pastor Tani, sa side ko ayaw kong may position siya. Pero kung ang tao gusto niyang mag-ikapos siya, ayon sa kalooban niya, magbigay siya, huwag mo rin siyang pipigilan. Kasi yung essence ng Malakay 3:10, gusto niyang pagpalain, buksan siya ng Diyos ng bintana eh. So, kung siyang magbigay, mabawalan dyan, 10%. Pero kung gagawin church ordinance, decision ng pastor yan. So sa akin, hindi ko siya ginagawang ordinance. Pero kung may nabigyan po, tatanggapin ko. Kasi doon siya mag-o-office ang pagpalain. Kung papansinin niyo yung sinishare kanina ng brother Luis, mapapansin nyo, at ginagamit na yung Soriano to eh. Magnakaw ka rin, samsam ka rin, parang nakita ka hindi. Utos ng Diyos na atakihin yan. Pero yung 10% na binigay ni Abraham, kay Melchizedek, pasya ng puso niya, hindi utos ng Diyos. Tama yan. At papansinin niyo, sa Malakay, utos siya ng Diyos because of this. Yung konsensya mismo, yung abundance of the heart ni Abraham, nawala sa mga Israelita. That's why ang Diyos, nagbigay siya ng 10% as a schoolmaster. Napaka-damot na ng Israel. Ayaw na nilang magbigay sa Diyos. So ang Diyos, nagbigay muna siya ng tungtungan na 10%. So ang 10% na yan, batas ng Diyos para magbigay sila. At kung 10% na to, dito papasok yung grace na pinisip ni Pastor ng 1 Corinthians 9, ano yan? 6, ha? Oo, 9:6. Alam mo bang lalagpasan mo pa yung 10%? Because schoolmaster lang to. Correct. Pwedeng kaya mong ibigay ito, ang pinapakita ng Diyos mismo rito. Kaya mo bang ibigay ang 100% kasi siya mismo ang nagbigay ng anak niya 100%. Nakita nyo, itinatipo na sa panahon ni Isaac. Kaya bang ibigay ni Abraham yung kanyang nag-iisang anak na hinintay? That is 100% niya. Nakita nyo, ang pinapakita ng Diyos dito, walang pagtakto dito 10%, kaya mong nagpasan yan dapat. Pag nandito ka pa lang sa 10, hindi ka pa Kristyano. Actually, baliktad na to. Pag nag-10% ka, hindi ka Kristyano. Pag 10% ka lang, hindi ka pa Kristyano. Wala ka pa sa grace age. Amen? So, sige, ano sabi? Wherefore, the law was our schoolmaster to bring us into Christ. This 10% will be our schoolmaster or tutungan pa lang. Nakikita nyo? Pag 10% ka pa lang, grade 1 ka pa lang. Pag nag-11%, baka medyo grade 2 ka na. Pag nag-100% ka na, you were already in Christ likeness, as God's likeness. Kaya mong ibigay ang 100%. Taas pa ng konti. Finish ng konti. 25. But after that faith is come, we are no longer. Ano yan? Pag dumating daw yung faith na nire-require ng schoolmaster na 10% na stepping stone, but after the faith is come, we are no longer under schoolmaster. Wala ka na rito sa 10%. Alam mo ba kang church mo hanggang 10% pa lang, grade 1 pa lang yan. Pero pag ang member mo nakalagay, kaya na niyang ibigay 50%, 100%, o ako magpapatayo ng church. O, yan ang maganda iglesia. Sa tanong kanina, at least huwag yung comment na lang, pautang ng konti. Si tatay, sabi niya gano'n, ginagawa ka ng buhay, mayroong gumagawa niyan. Hindi ka tunay na manggagawa pag gagawin mong hanap buhay, yung pwersa mo ang member mo po para magpasarap ka sa buhay. Pero kung gagamitin mo sa gawain, walang masama na obligay mo ang iyong mundo. Kasi pagpapalain din siya dito sa pangako ng Diyos na to. Bakit ang pagpapala ba ng pangako ng Diyos para sa Israel lang ng din dito? Diba? Ang pagpapala ng Malakay 3:10 hindi lamang sa Hudyo, maging sa Israel. Bakit yun? Hindi pa nila kilala ang Bisaya, pero tuloy-tuloy siya rin sa 10%. Pinagpapala ako ng Hudyo sa buong mundo ngayon. So, salamat sa utang na mamili. Sige, ginawa ko yan. Pagkakatanggap, tayo. Sige, pagbibigyan ko po kayo pero tapos na pero pagbibigyan ko tayo. Kasi,
Sunod, Brother Eno. Dito po sa Diyos na malakas, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa mali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon. Dahil mga po, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga tungaon sa langit at ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Tanong ko, ayaw po nagpe-10%. Nangyari ang buhay ko sa inyo. Na binuksan ng Diyos ang langit para sa inyo. Nagulong sa inyo. Ginawa na pa ng Diyos yan. Walang sapat na silid na kalalagyan. Ginawa na po ba yan sa inyo? Ayaw mga nagpe-10%. Ginawa na po ba yan? Sumagot kayo. Sino ang ginawa? Isang silid na walang kalalagyan. Ibigay mo isang bagay. Nangyari na ba siya yan? Ang mga bagay na panganginalan mo, walang silid na super kalalagyan. Pero na po ba yan? Walang silid eh. Walang silid. Walang silid. Walang kalalagyan. Walang silid. 1 minute po, 1 minute. Salamat po, tatay. So, siguro yung sinasabi ni tatay is veteran. At si tatay is speak siya ng veteran. Kaya hinahabol niya kayo. Pero kaya ano makasagot. Pero si brother kanina, amen, kasi spiritual overflow. Amen? Brother Mena. Brother Mandela. Okay, comment lang sa inyo. Totoo ako sa inyo. Mahirap pa rin kasi hindi mo kapaksit eh. Kaya, hindi nga makina, comment ko po. Imbit na hindi kanina ni Brother Jerry. Pakita natin doon sa Galacia. Balik mo doon sa Galacia. Yung pag sinabi kasi ng schoolmaster, tungtungan yan eh. Pag sinabi ng schoolmaster, kaya ang Diyos may binigay na 10% para yun yung kanilang basihan standard ng Diyos yun. Pero pagdating ni Kristo, sabi doon, sinira ba ni Kristo yung kautosan? Hindi. Sabi doon sa Galacia, magtitingnan ko yan dyan. Huwag nawang mangyari na sirain yung kautosan. Ibig sabihin kahit yung kautosan, walang, parang may comment lang konti doon eh, walang binagong kautosan. Walang inalis na kautosan. Hindi isang pudlit ng kautosan hindi inalis. Ano ka doon? Ayarin ka doon sa sinabi ni Kristo. Walang inalis ni pudlit. Hindi anuman pinalitan. Kundi pinagtibay niya. Ngayon, yung 10%, pagbalik ko doon sa Galacia si Sister Aaron, ito yung talata eh. Yung 10%, sabi doon, yung binanggit ni Brother Jerry kanina. Ayan. Wherefore, the law was our schoolmaster. Pag sinabi ng schoolmaster, yan yung ating tungtungan pa-akyat. So, hindi yan inaalis. Pag inalis mo, wala ka ng tungtungan. Basihan mo yan para umangat pa. Stepping stone. Stepping stone. That's a stepping stone. Ito po, but after the faith is come, we are no longer under schoolmaster. Ito na yun, no? Hindi na tayo under doon, pero hindi sinabing inalis yun. Kasi marunong ka nang magkabot. Tungtungan lang, tungtungan. Tungtungan mo lang yun, kasi yun yung ating, parang hindi ka pasanay, yung Israelita noon, hindi pasanay. Then Diyos gumawa ng stepping stone. Para yun ang kanilang tungtungan. Pagdating doon sa itaas mo nga sister, hanapin mo yung disannul, taas mo lang, taas mo, hanapin mo. Sige, dali, mukhang kasi. Sige pa, tuloy pa. Dali, Jerry, pautang lang sa konti. Ito. Brethren, I speak after the manner of men, though it be but a man's covenant, ye if it be confirmed, no man disannul or other to. Walang mag-aalis o magdadagdag ng kautusan.
So, pagdating ni Kristo, sabi niya, hindi ko sinisira. So, kanina, mapayag naman ako doon na according to your will, pero hindi na-acknowledge yung 10%. Kasi wala talaga mababasa. Wala rin makikita na inalis na yung 10%. Ang sinabi, schoolmaster, tungtungan is stepping stone. Para umangat pa tayo dun sa kataas na ito. Okay na? Dapat kapatid, pastor dito. Okay, sige. Hindi pa. Hingin po lang, baka may nakalala natin dito. Sino po pwedeng nakalimutan ko po kasi yung talata. Sinabi ni Apostol Pablo sa Galacia na ang kautusan ay ibinigay mula kay Moses hanggang sa dumating ang Messiah ay 430 taon. Sino po nakakaalala sa inyo? Nandiyan ba yun? Yung kasi yung ibibigay kong ano eh, yung context na yan. Hanapin natin. Ayan. Ayan muna natin ang 16. Tingnan natin 16. Okay. So sa 15. Okay, pakinggan niyo po ito ha. Mahalaga ito yung context natin, pagkuha ng context. Na ang pag-iika po ay hindi po original sa ilalim ng kautusan. Okay. Ito ang sabi ni Pablo, Brethren, I speak after the manner of men, do it, a man's covenant did it be confirmed, and no man disannulled or added thereto. Okay, now sa 60 now, unto Abraham and his seed were the promise made, and he said not, and to the seeds as many as, but as one, and to thy seed which is Christ. Okay. And this I say, that the covenant that was confirmed before of God in Christ, the law, which was 430 years after cannot disannul, that it should make the promise of none effect. So, itong ibig sabihin niyan, kautusan po ito. Meron lamang taong effectivity kung hanggang kailan siya. Mula sa panahong ibinigay kay Moses hanggang dumating ang pangakong binhi na walang iba kundi si Kristo. Okay, may pinag-uusapan tayong ikapo. Ibig sabihin, original, ang ikapo hindi mo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Ang panahon po ni Abraham ay ilalim ng biyaya. At ang Panginoon, ang panahon po ng ating Panginoon si Kristong pangako sa dinhi ay babalik lamang doon sa unang pangako. Na ang Diyos ay nakipagtipag kay Abraham sa ilalim ng biyaya. Kaya sinabi ni Pablo, ibabalik ulit sa original sa panahon ni Abraham. Dahil yung dating pagkikipagtipan ng Diyos sa bansang Israel ay isasauli ulit pagkatapos ng Misaya. Ibig sabihin, sinabi ni Pablo, pag dumating ang panahon ng bagong tipan, wala nang Hintil, wala na rin Hudyo, sabi nga nung isa na lang tayo kay Kristo sa isang katawan. Ngayon, babalik tayo sa kung ano yung ginawa ng Diyos, ginawa ni Abraham sa panahon ng kanyang pagkikipagtipan sa Ama. Nagbigay si Abraham ng ikapo. And that is under by the grace of God. Hindi yun under by the law. Right. Under by the grace. Kaya, sa panahon ng Kristyanismo, mga kapatid, hindi binabanggit sa bagong tipan ang letra por letra ng ikapo. Hindi po binabanggit. Nabanggit na ni Brad Jerry yun. Stepping stone na yun bilang kautusan. Kaya si Pablo nasasabi, ang kautusan mabuti. Kung susundin mo. Kung ginaganap Pablo yan eh. Kung ginaganap mo yan, mabuti ang kautusan, hindi mali ang kautusan. Okay? At ang kautusan ay hindi natitigil lamang sa panahon ng sa ilalim ng kautusan ni Moses. Hindi po. Nagpapatuloy po yun.
Kaya kanina may debate eh. Kung ang kautusan, wala na tayo sa kautusan eh. Nasa loob ng kautusan, 10 utos ng Diyos. Di ba? Alam natin yan. Kaya nag-ginamit yun eh. Paano kung sa kautusan nandun yung pag-ibig mo sa Diyos? Eh paano kung wala ng kautusan, hindi ka nag-ibig sa Diyos? O kaya pagpatay sa kapwa-tao. Ibig sabihin mga kapatid, pupuntuhan mo lang. Ang kautusan, mabuti kung sasampa ka. Dahil hindi mo pa kaya. Pero kung kaya mo na, pumunta ka ng biyaya kasi yun, ipagpapasya, biyaya yan. Si Abraham, hindi sa ilalim ng kautusan, sa pagpapasya yun. Ngayon, hindi mo pa kayang pumunta sa kalagayan ni Abraham ng pagpapasya na wala kang tinutungan. Dapat meron kang magiging tungtungan, sabi ba Jack kanina. Ang kaloob ng ikapo ay isang tungtungan lamang. Stepping stone lang yun bilang kautusan. Dahil hindi ka makaya magbigay. Sinong taong diretso agad ng Kristiyano? Kaya mong ibigay ang buong kayamanan mo? Walang ganon. Kaya sa panahon ng Kristyanismo, hindi lang ang binibigay, hindi lang karirit na kayamanan mo. Buong kayamanan. Kaya lang, bago ka makarating doon, kailangan mong daanan ang kautusan. So, hindi bawal kung ikaw ay mag-ikapo. Hindi lang bawal kung ikaw ay magpapasya. Wala pong pinag-usapan dyan. Ang importante lamang, mga kapatid, ang importante na hindi tayo dumidiin sa isang salita na kapag hindi ka nag-ikapo, ganito ka. Ay, mali yun. Hindi yun. Pero, kung may gumaganap na ang kanyang tungtungan mo na ay pag-ikapo at doon pa siya nag-umpisa, okay yun. Hanggang sa'yo makarating mga kapatid doon sa pinaka-tinuturo ng kautusan, yung mismo ang kayamanan mo ay 100% ay bigay sa panahon ng apostol mga kapatid. Kung talagang mabubuhay tayo sa panahon ng apostol, ang mga kayamanan nila, binibenta nila at inilalagay lahat sa paanan ng apostoles.